Sausawero to harapang tagapayo. O ayan, Dr. Love. Bakit ba ngayong panahon na ito, ang hilig talagang magsisagot ng mga kabataan? Ano ba yan? Woke ba yan? Woke? May karapatan silang magsalita, kaya gano'n na lang ang pagsasagot sa nakatatanda. Ate ko rin, lahat tayo may karapatan, ano? Pero kailangan yung karapatan natin matapos doon sa karapatan, sa pagsisimula ng karapatan ng iba. Kay Nanay Josie, senior citizen na tayo, alam nyo, napakasakit para sa atin ng mga may edad na sabihin ng mga nakababata na, ikaw matanda ka, wala kang pinagkatandaan, no? Hindi lang alam nito mga batang to kung anong damdamin ng mga may edad, ng mga senior citizen na gano'n na sinasabihan nyo. So, tayo na mga may edad, ilagay din natin yung sarili natin doon sa igagalang tayo ng mga nakababata. Mag-focus ka na lang sa buhay mo at kung anong mga mapagkakaabalahan mong magiging produktibo, mag-aral ka yung crochet, Ate Kuring. Maganchilyo. Maganchilyo sa bahay mo. Oo. Kaya, Vocational arts na pwedeng gawing negosyo. right, oo, maraming pagkakaabalahan. Kaya Ella, hindi maganda na makita talaga sa mga kabataan na katulad nyo, whether nasa katwiran ka, na magtaas ka ng boses sa isang may edad, no? Sa isang sibilisadong lipunan, walang lugar yan. Ang sa akin sa'yo, Ella, pagtuunan mo ng pansin kung paano mo matuturuan ng values ang iyong anak. Yung values na wala sa'yo ay maituro mo sa mga anak mo. Para mo maituturo yung values na wala sa'yo. Kailangan pag-aralan mo ang buhay mo. Tinatanong nga kasi ni Ate Kurig sa akin, bakit ang mga kabataan ngayon talagang lumalapas tangan sa mga may edad? Wala yan doon sa Gen Z. Nasa values na itinuturo ng mga magulang sa atin nung maliliit pa tayo. Kung lumaki tayo na walang values, salot ka sa lipunan. Kasi hindi ka magandang influensya. At baka iyan ang ma-pick up ng anak mo sa iyo. No? Yung walang respeto sa nakatatanda. Kasi nakikita, hindi problema dito yung grade 3 lang ang natapos natin. Ang problema dito yung values na ibabahagi natin sa ating mga anak para maging responsableng mamamayan ng ating bansa. Maraming Okay, salamat Dr. Love. Tatanungin natin si Doc Camille. Kapwa sila lahat may kailangang baguhin. Ano ang kailangang nasa sa atin para tayo'y magsimulang magbago? Yan. Kasi pareho silang may tama, pareho silang may mali. Pero para magbago, ano ang dapat unang hakbang ng isang tao para magbago? Thank you, Ate Coring. Una-una siguro, dapat lang isipin nyo, tanggapin nyo na may pagkakamali kayo. Hanggang hindi nyo natatanggap na may pagkakamali kayo, hindi nyo kakayanin na magbago. Dahil kasi sabihin nyo, ano pa babaguhin? Wala naman akong alam na kasalanan. So dapat you have to accept. Acceptance is the key para sabihin natin na maging maayos ang buhay nyo. At siguro dito, Ella, isa lang ang paalala. Dahil kasi, wag mong sasabihin, porke bata ka, gusto mong maranasan uli yung pagdadalaga mo. Dahil once na naging nanay ka, magiging responsable ka dapat na tao dahil kasi iba ang isang may partner at iba ang merong anak. You should be a mother at dapat maisip mo yung responsibility ng isang magulang. Yun lang po. Ayun, importante ang anak. Totoo yan. Totoo yan. Mahirap din, kasi bata pa rin siya, ipinagkait din sa kanya yung kanyang pagkadalaga, ngayon pa lang siya nag-e-enjoy. Ako, may mga kilala po akong ganyan. Nag-enjoy nung sila 30 na. Ayun, naghiwalay sa asawa. So, ito, babalansin dapat yung sa pagiging nanay at pagiging dalaga. Hindi ba? So, Attorney Karen, saan pwedeng humantong si Ella kapag ipinagpatuloy niya yung sinasabi na pambabastos at pananakit kay Nanay Josie? Kung hindi niya titigilan din na bastusin si Nanay Josie, pwede siyang mareklamo, pinakamababa na yung unjust vexation. Nasa Revised Penal Code to, ibig sabihin, kaso tong kriminal, kung saan yung kahit yung mga ginagawa niya na paninigaw or kung ano yung mga tawag niya kay Nanay Josie na hindi maganda,
at yung mga panghaharas din, ay maaaring ireklamo siya sa isang kasong kriminal nga na unjust vexation. Pero yung isa pa sa akin na importante rin, Ate Coring, yung maaaring maging liability ni Nanay Ella na child abuse. Kasi kadalasan sa atin, iniisip natin ang child abuse lang ay pag nananakit ka ng bata. Pero pag pinapabayaan din ng bata, maaari itong matawag na child abuse. At yung hindi niya pag-aalaga sa kanyang anak, kahit sabihin niya na hindi naman ako ang tagabigay ng suportang pinansyal, sa batas kasi natin ang responsibilidad nilang mag-asawa, responsibilidad nila ay 50-50. Ibig sabihin, kahit wala siyang trabaho, yung responsibilidad na mag-alaga siya ay nasa kanya naman. Dahil nga yung asawa niya ang nagtatrabaho. So, Ella, importante yun. Alagaan mo yung anak mo. At syempre, pag nakakasakit siya sa iba, kahit minor de edad siya, nakasaad sa batas natin, ang mga magulang ang mananagot. So, kung nasugatan ng iba or may nasaktan siya, kailangan managot yung mga magulang sa ginagawa ng mga anak nilang minor de edad. Ayun. Thank you very much, Attorney Karen.